Ikinatuwa ng isang paring kritiko ng war on drugs ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magbabalita si Gretchen Ho. Hindi akalain ni Father Albert Alejo na mangyayari na pala kahapon ang matagal na niyang hinihintay. When I opened my cell phone at 6 a.m. here in Vienna, I was pleasantly surprised, but I was not able to capture immediately my own emotion. So I've been expecting this. I've been praying for this. Now it's happening. It's kind of still surprising. Ibang matagal mo hinihintay, matagal mo pinagtrabahuan, pero nung dumating, medyo magugulat ka pa rin. Isa si Alejo sa mga paring naging vocal sa war on drugs noong Administrasyong Duterte. Pilit nilang isinusulong ang human rights habang nagbibigay poses sa mga biktima ng extrajudicial killings. Nakausap niyo na po ba sila lately? Siyempre, mas malayo ako eh. May mga text-text lang. Ano Medyo po ingit sabi? nga ako doon sa mga malapit doon. Pero siyempre, merong mga chat groups. Oo. Na mangyak-ngyak. Sinasabi, Father, naiyak ako sa mga nangyari. Sana tuloy-tuloy na to. Kwento pa ni Father Alejo, isa siya sa mga kumupkup sa ICC witnesses, kabilang na ang whistleblowers na sina Edgar Matobato at Arturo Las Cañas, na kapwa hitman sa Davao Death Squad. Pwede namang aminin, dumating sa kamay ko na, so Father, pakialagaan mo muna to. Nung tinanong ko, si Edgar Matobato, nung nag-usap kami, sabi ko, anong gusto mong mangyari? Sabi niya, Father, dami kong kasalanan, dami kong napatay. Parang hinipo sila ng Panginoon. Si Las Cañas, siya talaga yung mastermind ng mga designing ng ng pagpatay na talagang malapit na malapit sa kamay ni Duterte. Inamin din niya na may mga panahon na nasilaw rin siya sa pera kasi may mga bayad yun eh. Si Edgar Matobato at saka si Arturo Las Cañas, kamusta po lagay nila ngayon? Nakalabas na sila ng bansa, no? Finally. So, ano na yun? Hawak na sila ng ICC na mga Witness Protection Program. Sa tanong naman kung kumpiyansa si Father Alejo na malakas ang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, sagot niya, maraming ebidensya sa unang 7 buwan sa panunungkulan ng dating Pangulo. Yung unang 7 months, yung unang 7 buwan, nung humihingi ang mga journalist ng mga police reports, ang Philippine National Police, maluwag na maluwag nagbibigay sila ng police report. Pinagmamagaling kasi nila yun noon eh. Mayroon talagang mga ebidensya na galing mismo sa police. May mga dagdag dito. Ano pa? Siyempre, wala namang volunteer killers eh. Bayad yan eh. So, kailangan mo i-trace yung money flow. Meron ding nakuhang mga materials tungkol dyan. Posibleng abutin ng 2 buwan bago ang paglilitis ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Nasa 2 buwan daw kasi ang gugugulin ng pre-trial chamber sa pagtukoy kung sapat nga ba ang ebidensya laban kay Duterte para matuloy ang trial. May mensahe din si Father Alejo sa mga Pilipinong Katoliko ngayong panahon ng Kwaresma. Harapin natin yung katotohanan na hindi isang tao lang may kasalanan dito. Isang buong lipunan na pumalakpak. Yung mga kamay na may dugo sa ating mga kamay, mga palakpak pa sa mga pagpatay. Ngayon, siguro mahal na araw. Ewan ko, nag-imbita ka ng pari, di may konting sermon. Mahal na araw, kailangan natin isang pambansang pagdagok sa dibdib. Pambansang mea culpa. Walang pinabayaan natin ito eh. Maghugas ng kamay at maghugas ng puso. Para sa 1PH, Gretchen Ho, nag-uulat mula sa Vatican.